Samantala, pagtutol sa RH Bill ang naging sentro ng sermon ng mga pari sa iba't ibang simbahan sa ilang probinsya sa pagsisimula ng simbang gabi. Kasabay nito ang pagbibigay diin sa kahulugan ng siyam na gabi ng misa at tunay na diwa ng Pasko. Makibalita tayo kay Elmer Caceres ng GMA Bicol. Para maibisan man lang ang hirap. Ito marahil ang wish ng karamihan sa mga debotong maagang gumising para sa simbang gabi. Sa Barasuen Church sa Bulacan, marami ang desididong kumplituhin ang siyam na misa bago ang Pasko. Kahit wala nang maupuan ang ilan, matyaga silang nakinig sa sermon ng pari. Sa Metropolitan Cathedral sa Naga City, sentro ng homily ang kahulugan ng pagsisimbang gabi. Simbolo raw ng siyam na buwang pagdadalang tao ni Birheng Maria ang siyam na misa. Wala raw masama sa paghiling, basta't huwag kalimutang magpasalamat sa Diyos. Sa Cebu, binigyan diin ni Archbishop Emeritus Ricardo Cardinal Vidal ang tunay na diwa ng Pasko. Higit daw sa kasiyahan mula sa natatanggap na regalo, dapat maramdaman din ang espiritual na preparasyon para sa kapanganakan ni Jesus. The spiritual part is the least expensive, yet the most beneficial. Nakasentro naman sa pagtulong sa mga biktima ng Bagyong Pablo ang mensahe ng pari sa San Pedro Parish sa Davao City. Now we have been asking every Sunday before that they will not only every Sunday but every week to bring something for these brothers and sisters of ours who need our help. Magkakalayo man ang iba't ibang simbahan sa bansa, may iisang paksang nabanggit sa misa. Ito ang pagtutol ng simbahang Katoliko sa Reproductive Health Bill. Nakasad ito sa pastoral letter ng Catholic Bishops' Conference of the Philippines. Naninindigan daw ang simbahan na taliwas ang RH Bill sa moral at kultura ng mga Pilipino. Hindi raw ito susi sa magandang buhay sa Pilipinas. Itutuloy daw ng simbahan ang pagtutol sa RH Bill hanggat hindi pa ito tuluyang naisa sa batas. Nauna nang iginiit ng mga nagsusulong sa panukala na makakabuti ito para makamit ang responsible parenthood para sa mga pamilyang Pilipino. Elmer Caceres, Nagbabalita, Pilipinas.